Oo. Commitment and dedication to promoting and practicing good governance reflect the collective desire of our people to have real government policies and programs that seriously prioritize transparency, accountability, and effective leadership that is genuinely pro-people. Yun ang importante. Yung makagawa ka ng mga pulisiya na mga transparent, makagawa ka ng mga pulisiya, transparent, alam mo kung saan napupunta yung mga budget. At kailangan talaga makagawa ka ng mga pro-people na mga pulisiya. May kinabang tayong lahat. Katulad na lang ng kanyang ginawa sa Kingdom of Jesus Christ, mga bossing, hindi ba? Sa Kingdom of Jesus Christ, very transparent sila diyan. Lahat ng kanilang mga nakokolekta, nagpupunta yan sa isang sisidlan, tapos nakikita nila lahat kung saan napupunta. At kapag nagtanong ka kung saan napunta, alam nila kung paano nila ipakikita sa iyo. Hindi katulad ng mga ano ngayon. Hindi katulad mga bossing ng mga politiko natin ngayon. Na kapag tinanong mo, saan napunta yung ganito, pakukulong ka. Yun ang problema natin ngayon eh. Yung pagiging kawatan ng mga humahawak ng pera ng taong bayan. Si Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing, wala yung perang hinahawakan sa kanyang simbahan. Lahat ng pera ay minamanage ng mga taong nung mga opisyal diyan sa kanilang samahan simbahan. At lahat ng mga lahat ng kanilang mga visions nanggagaling yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Halimbawa, ito meron tayong plano. Anong plano natin? Magpapatayo tayo ng kingdom kasi parami tayo ng parami at para magkasya-kasya tayo lahat sa isang lugar. Yan yung target natin. So, ini-involve niya yung mga tao sa baba para ma-achieve nila yung goals nila. Yun ang importante sa lahat. Yung lahat tayo merong ambag, lahat tayo inire-recognize sa mga ginagawa natin para sa isa't isa. Ganon kala Pastor Apollo Kibuloy. Kaya pag tiningnan nila yung kingdom, ay, marami akong nabentang biskotso na iblagay dyan. Ay, marami akong mga fundraising na nagawa para makuha namin yan. Nakaka-proud. Ganun. Yung gobyerno mo, yung pamumuno mo, nakafocus sa mga tao. Ini-involve mo yung mga tao doon sa mga gusto nyong ma-achieve. At kaya yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ, when you ask them, yung yung pastor ninyo namumuhay ng marangya, hindi lang po siya, pati kami. Lahat kami namumuhay ng sagana dahil ang leader namin live among us. Kung ano yung opportunity na nakukuha ng leader namin, we have the same opportunity. Hindi si Pastor Apollo Kibuloy ay may-ari ng lahat ng yan. Lahat ng yan, kami ang may-ari. So, good governance. So, transparent, mga bossing. Pangalawa, track record of humanitarian service. Matagal nang tumutulong si Pastor Apollo Kibuloy sa mga Pilipino. Nasalanta ng bagyo, nilindol, baka pati iniwanan ng jowa. Talagang nakakatulong na yan si Pastor Apollo Kibuloy. If you may all know, hindi lang sila mayabang. Noong Yolanda, sila ang kauna-unahan na grupo na nagpunta dyan. Hindi lang yan, mga bossing. Nakakatulong sila mula pa, noon pa. Tree planting activities, cleanup drives, ginagawa na nila yan since 2005 pa. Ganun katagal, 2005. Ginagawa na nila yan. Pag-aalaga sa kalikasan, kita mo naman, pag pumasok ka sa Kingdom of Jesus Christ, kahit sa Glory Mountain, Prayer Mountain, talagang yung nature ay makikita mong mayabong.
Sila lang ang merong ganong lugar na accessible sa tao. Kasi ibang mga lugar, yung mga rainforest natin, syempre hindi na yan accessible. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, accessible. Alam po ba ninyo na diyan sa Tamayong, yung Tamayong area na yan, mga bossing, ano yan, dating lupa yan, as in mga magsasaka mga tao dyan, para maibaba nila yung kanilang mga produkto. Kasi dyan tinatanim mga saging, durian, para maibaba nila yung kanilang produkto, it will take them a long time. Bakit? Kasi yung kalsada niya noon maputik, mga bossing. Farmland yan eh. Paanan ng bundok yan. So anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing? Anong ginawa niya? Unang-una, pinasimento niya yan. Yang buong kalsada na yan. Mula sa highway hanggang sa tuktok, hanggang sa may paanan ng Mount Apo, ay pinasimento niya yan. Para ano? Para mabilis na yung mga produkto nila maibaba nila. Yung mga gulay, mga prutas, hindi mabulok. Tsaka mas madali. Hindi pa siya hindi pa siya, kasi diyan siya diyan siya lumaki sa Tamayong eh. Diyan siya kumbaga tinawag ng pagsisilbi sa Panginoon. 5 taon siya nandiyan, tapos 1 taon siya na nandoon sa Kitbug. Kaya yun, mga bossing. So inayos niya yun. Inayos niya. Humingi siya ng tulong sa mga politiko, humingi siya ng tulong sa mga kaibigan, ambag din sila para magkaroon ng kalsada diyan at mapadali yung mga buhay diyan. O anong unang-unang nangyari noong pinatayuan niya ng kalsada yan? O walang, hanggang elementary lang inaabot ng mga estudyante diyan. Yes, hanggang elementary lang. Bakit? Ang mga high school bababa ka pa ang layo-layo. Malayo kasi yun eh. So, hindi na sila nakakapag-high school. Hanggang elementary na lang. Tapos, wala na. Nagiging mga magsasaka na sila. Alam mo bang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy doon, mga bossing? Inayos niya, nilagyan niya ng high school. Nilagyan niya ng eskwelahan doon. Oh, galing sa pera nila yun. Nagtayo siya ng eskwelahan doon, public school, para yung mga estudyante doon, hindi lang elementary yung maabot hanggang high school. Kahit papaano, may laban na sa buhay. Yun yung ilan lang sa mga nagawa niya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, magtatanong tayo, bakit nagbibenta kayo ng biskotso? Bakit ganito, bakit ganyan? Ang tanong dito is, bakit at kung saan mali? Ang tanong is kung saan napupunta yung mga kanilang nakokolekta. Saan napupunta yan? Ayan, sa kanilang isa sa mga humanitarian services niya. Sa ano yan? Sa pag may nabagyo, lagi silang nandiyan dyan. Kapag may nasunugan, lagi nandiyan dyan. Lindol, lagi nandiyan dyan. Nakatulong yan sa atin, nasa background lang, hindi nagyayabang. Kasi para saan pa at nangangaral ka ng salita ng Panginoon kung hindi ka naman tumutulong sa kapwa mo. Pastor Apollo Kibuloy, ang ganda ng Kingdom of Jesus Christ compound. Pero pagpunta niya sa airport, kasi katabi lang sila ng airport, ang pangit ng airport. Sabi niya, ang ganda-ganda ng bahay natin. Paglabas mo ng bahay natin, ang pangit-pangit. Alam mo ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy? Pinaayos niya yung airport, Davao Airport, pinalagyan niya ng landscape, daan-daan libo, ang ginastos milyon. Ang ginastos nila, landscaping, sila ang gumawa. Pati yung tawag diyan, yung semento na lalagyan ng mga halaman. Kapag nakapunta kayo ng Davao City, lumabas kayo ng airport, nakikita niyo yung hilerang ganun na halaman hanggang sa highway, yung center island na puros mga halaman. Si Pastor Apollo Kibuloy nagpagawa niyan. Walang hininging perang budget yan sa gobyerno. Ginastosan niya yan. Yung mga CR sa Davao City Airport, sa Davao Airport, pinaganda niya yan. Nagtalaga siya ng mga tao dyan para maglinis ng CR. Importante kay Pastor Apollo Kibuloy ang CR. Kailangan malinis ang CR. At marami pang iba. Kung iisa-isahin natin yung mga nagawa niya, wala. Hindi natin matatapos itong discussion natin. Pangatlo, patriotic advocacy. Ano yun? Yung kanyang pagmamahal sa bayang Pilipinas, mga bossing, pagmamahal sa otoridad, pagmamahal sa mga uniformado, at paglaban sa insurhensya. Diyan na nagawa yung kanyang
palabas diyan sa SMNI na para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Yun ang kanilang, 'di ba? Ganun kami para pag natapos, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kasi mahamahalin mo ang Diyos, pero dapat mamahalin mo rin yung bayan mo. So si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi lang para sa Diyos, para rin siya sa Pilipinas niyang mahal. Anong mga nagawa niya? Para sa Pilipinas, ayan na nga, yung mga outreach programs niya na yan. At saka ano pa ba? Ayan, yung 1-3, One Nation. Ayan, yung kalinisan, tatag ng bayan. Tagal na nilang ginagawa yan. Pagpoprotekta sa environment, pagsusustain ng environment, at pag-i-involve sa lahat ng mga sektor dyan sa Davao para mag-raise ng awareness kung paano natin papangalagaan at mamahalin ang bayang Pilipinas. Hindi lang basta mahal, Hindi lang basta mahal ko ang Pilipinas. Maingay ako, nagrereklamo ko, hindi lang. Kailangan may aksyon. Anong ginawa niya? Ayan, pinaganda niya at tumulong siya sa pagpapaganda ng Pilipinas. Tumulong siya kay PRD. Gumastos siya ng kanyang pera para lang matulungan si PRD sa mga programa niya. And Davao City, umikot ka sa Davao City, lahat ng tao dyan knows kung anong mga nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Davao City. Pang-apat, combating corruption. Ayan, zero corruption. Sabi ko nga sa inyo, nag-iisang senatoriable na nangangako na zero corruption. Posible ba yun? Oo naman. Posible yun. Nanggawa niya nga sa KOJC. Zero corruption. Paano mo nasabi? Ang daming ari-arian ng KOJC. Nakapunta pa ako ng Amerika. Nakapunta pa ako ng ibang bansa, Japan, nakapunta ako ng Hong Kong. May mga ari-arian ang KOJC. Ni isa, walang nakapangalan sa kanya. Wala akong kilalang corrupt na ganyan. So zero corruption. Lahat ng kanilang pinaghihirapan, dinadala sa maayos. Kaya kung makikita mo, in 40 years mga bossing, or in less than 40 years, 39 years, mag 40 pa lang sila ngayon. Hindi, 38 years pa lang yan sila eh. Tama ba? Magte-39. O basta ganun, in less than 40 years mga bossing, napakadami na nilang na-invest para sa mga sarili nila. Meron na silang Children's Joy Foundation na nawala dahil sa mga hayop na mga nasa gobyerno. Meron na silang eskwelahan, med school, law school, name it. Meron na silang isang eskwelahan, university na 70% ang scholars. Meron na silang Glory Mountain, Prayer Mountain, meron silang Kingdom, the biggest indoor arena sa buong Asia, mga bossing. Biggest. It can house 75,000. Tama ba? 75,000 yung seating capacity niyan. Correct nyo na lang ako kung mali yung information. Basta malaki, pinakamalaki sa buong Asia. Oh, ayun po yung combating yung corruption. Nag-iisa yan. Yan talaga ang niya. Sabi ko nga sa inyo, si PRD, kung nagtayo siya ng ang tawag yung tinayo ni PRD, War Against Drugs. Si Pastor Apollo Kibuloy nagtayo ng maglulunsad ng War Against Corruption. Ang problema ng bayan natin Pilipinas ngayon, sobrang kurakot ng mga nakaupo. Pag nandiyan na po si Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing, magtatayo yan ng kanyang Truth Commission isusulong niyan yung batas para magkaroon na ng death penalty sa mga magnanakaw sa gobyerno. So katapusan na. Kaya nga ito pinapatrabaho eh. Kaya nga siya ipinakukulong eh. Saan ka man makakita? Diba? Ibabalik na naman siya sa kulungan. Idun nga niya sa kulungan nakuha yung sakit niya. Si Enrile nga pinalabas of old age. Si Imelda Marcos guilty nga yan. Hindi maikulong dahil matanda na. Si Pastor Apollo Kibuloy, mantakin mo. Isang pastor, isang alagad ng Diyos, nagngangaral, tumutulong sa bayang Pilipinas. Lahat ng politiko dito tinulungan. Walang kalaban, walang kakampi. Ang kalaban yan, mga NPA. Tumulong sa paglaban sa insurhensya, tapos ikinukulong nila. Nasaan ang hustisya dyan? Samantalang yung iba, si Leila de Lima, droga, nakawala. Si Kerwin Espinosa, droga, nakawala.
Si Maria Ressa, yung tax evasion nakawala. Si Bongbong tax evasion presidente pa. Tapos si Mabilog nakauwi, nagkaroon pa ng executive clemency. Samantalang si Pastor Apollo Kibuloy tumulong sa mga Marcos, tumulong sa mga Duterte, tumulong para maubos ang mga kriminal at mga NPA sa Pilipinas, pinakukulong. Oo, may kaso, yes. Pero alam naman natin na sobrang gaan ng kaso, kaya nga ako nananawagan ako sa mga huwis eh. Dapat maging maging makatao kayo. Alam nyo for a fact na itong mga kaso at mga ikinakaso kay Pastor Apollo Kibuloy basura. Ito po ay ito po ay dismiss na 4 years ago, binuhay lang dahil nga sa pagpe-persecute sa mga people of faith na ginagawa sa Amerika. Pati dito, kinopya natin para lang makaganti tayo sa mga Duterte. Mali po yun. Maling-mali po yun. So, zero corruption. Ang problema ng bayang Pilipinas, corruption. Pagpasok po ni Pastor Apollo Kibuloy, zero corruption. Talagang, sabi nga niya, pati sweldo niya, ibibigay niya sa bayang Pilipinas. Hahamunin din daw niya. Lahat ng mga senador, kaya nyo bang ibigay yung sweldo ninyo sa budget para mas marami tayong matulungan? Kasi public service yan eh. Dapat nga hindi ka nire-reward dyan eh. Dapat nga pagmamahal lang sa kapwa yung yung ginagawa mo eh. Puros para sa Pilipino, hindi para sa sarili mo eh. Ang dami kasing pera sa gobyerno, kaya ang daming gustong maging politiko eh. Si Pastor Apollo Kibuloy ang nag-iisang politiko, sasabihin ko na, ang nag-iisang politiko na walang ibang agenda kundi pagandahin ang Pilipinas at maging first world country. Yung mga iba ang kasama niya sa PDP laban, ganun na din. May mga kanya-kanya silang agenda, yes. Pero ako naniniwala ako na nag-iisa si Pastor Apollo Kibuloy na tumatakbo sa posisyon para talaga sa Pilipinas. Panglima, addressing criminality and illegal drugs. With the ongoing challenges posted by illegal drugs and crimes, Pastor Apollo Kibuloy proactively approached by the way of strong information advocacy campaign focusing on strong and decisive legal and law enforcement power of the government against criminals and terrorists. Nakita na natin yan, yung kanyang yung aspeto na yan sa kanya. Kaya nga kung makikita mo yung SMNI, hindi ba? Yung SMNI, nakikita mo, nakatutok yan sa mga krimen, sa mga issues, at talaga namang ginigising ng SMNI lahat ng mga ahensya ng gobyerno para tutukan itong mga problemang ito, hindi lang puro politika. Kaya magpasalamat tayo sa SMNI dahil hinahatid talaga ng SMNI yung mga balita na gusto nating yung mga kailangan nating makita. Hindi lang yung gusto nating makita kasi may mga balita na gusto natin. Katulad yung mga balitang artista. Balitang hiwalayan, ni ganito, ni ganyan. Walang hiya na yan, hindi naman pala naghiwalay. Nag-air lang ng kanilang dirty laundry. Pagdating sa showbiz, lahat involved. Pero sa pagnanakaw sa gobyerno, walang nagsasalita, walang nag-iingay. Mga buwisit. So itong SMNI, nung tinatag niya yan, fight yan against criminality and illegal drugs. Nakatutok yan doon sa mga krimen na dulot ng illegal drugs at ng mga krimen na konektado sa kahirapan ng buhay. Kaya ayan mga bossing, magpasalamat tayo sa SMNI. Dahil sa SMNI, nakikita natin yung totoong estado ng mga kalsada natin, totoong problema na i-encounter ng lahat ng mga Pilipino. Pangalawa, ito pa matindi to, yung countering communism and terrorism. Ito talaga ang talagang masasabi ko na tagumpay itong administrasyon ni Duterte, at hindi siya magtatagumpay kung hindi dahil sa tulong ni Pastor Apollo Kibuloy. Naubos mga bossing ang mga insurgents, ang mga NPA, mga terorista, komunista, naubos. Ang daming sumuko at nagbalik loob. Gumastos, Pastor Apollo Kibuloy, ang KOJC at ang SMNI, gumastos ng more than 2 million para lang makatulong sa gobyerno ni Duterte. Nang hingi ba siya ng kapalit? Wala siyang hininging kapalit.
Pwede siyang humingi ng posisyon sa gobyerno dahil sa laki ng kanyang ikinontribute. Pero humingi ba siya? Hindi. Bagkus, tinuloy-tuloy ni Pastor Apollo Kibuloy yung kanyang advokasya. Sinuportahan niya ang lahat ng mga programa ni Pangulong Duterte dahil para yun sa bayang Pilipinas, at it will make yung future natin para sa mga kabataan natin ay malinis at planchado. Ayan sabi nga dito, Pastor Apollo Kibuloy, malaki ang kanyang naitulong at sa National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict or NTF-ELCAC. Marami siyang mga ito yung mga gumawa siya nung laban kasama ang bayan diyan po dahil sa show na yan ni Ka Eric at saka ni Doc Lorraine Badoy ay nabisto yung scam ng mga komunista kung paano sila nagre-recruit, kung paano nila minomobilize yung mga propaganda nila dito sa Metro Manila, at kung ano yung ginagawa nila sa mga kabundukan sa mga lumad natin. Dahil sa laban kasama ng bayan ay nagkaroon ng idea lahat ng magulang na protektahan natin, at yung mga buitre na mga terorista, mga NPA ay hindi nakapag-capitalize, hindi nakagalaw dahil talagang pinutol ni Pastor Apollo Kibuloy, ni PRD yung ugat. At syempre, ang isa sa pinakamaganda ay yung kanyang influence and yung kanyang outreach. Sabi nga dito, as a well-known public figure, Pastor Apollo Kibuloy's social and moral influence can mobilize broader support for initiatives that align with his pro-people agenda, making a significant impact on genuine good governance, advocacy, and policies through the Senate if Pastor Apollo Kibuloy wins. Yung kanyang pagiging matalino, yung kanyang pagiging visionary, yung kanyang galing sa pag-address ng mga issues ay magagamit niya yan pag siya na ang naging senador. Again, hindi po ito pang maiklian. Yung mga solusyon ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi yan pang 3 taon, pang 6 na taon. Pang mahabang panahon yan, mga bossing. Siya lang ang kandidato na ganyan ngayon. Prinsipyo ang ang pinaglalaban niyan, prinsipyo, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa bayan, at pagmamahal sa lahat ng mga kababayan. Galing.